paano kumita ng 6 digits sa pagti-TikTok affiliate. Mga kanegosyo, isa na naman pong napakagandang usapan at sigurado ako na malaki ang magiging ambag ng pag-uusapan natin ngayong araw na to sa mga buhay ninyo at sa mga pangarap ninyo pagdating ng 2025. Kaya makinig kayo na mabuti sa pag-uusapan natin. Ito po ay ang pagiging isang TikTok affiliate. Kung hindi mo type yung ganitong klase ng trabaho, pwede mo na pong skip yung video. Pero kung isa kang klase ng kanegosyo natin na naghahanap ng pagkakakitaan kahit nasa comfort of your home ka at kasama mo ang mga mahal mo sa buhay habang kumikita ka ng maganda-gandang amount ng pera, siguraduhin mong tatapusin mo tong video na to. Kasi sigurado ako na magagamit mo to kapag sinimulan mo na ang TikTok affiliate journey mo. Huwag na natin patagalin to mga kanegosyo. Simulan na natin to. Since gusto mong pasukin yung ganitong klase ng trabaho kanegosyo, syempre ine-expect ko sa'yo na meron ka ng TikTok account. Kaya proceed na kaagad tayo sa number 1. So number 1 kanegosyo, ang pinakauna mong kailangan gawin is gumawa ka ng sarili mong video na ikaw mismo yung nag-create. Ikaw yung naggawa ng script. Ikaw yung nag-shoot. Tapos saka mo i-post. Wag na wag mong gagawin kanegosyo na mangunguha ka ng video ng iba tapos ipopost mo sa account mo kung ayaw mo magkaroon ng problema yung account mo kanegosyo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kaya siguraduhin mo na lahat ng ipopost mo sa account mo is sarili mong gawa, sarili mong creation. Ikaw yung nag-isip ng script, ikaw yung nag-isip ng idea, ikaw yung naghanap ng produkto, saka mo i-post kanegosyo. At wag kang basta-basta magpo-post ng video na napakababa ng quality. Ano yung ibig ko sabihin sa quality? Sa camera, hindi yon kanegosyo. Ang ibig ko sabihin sa quality, yung quality video na ipopost mo dapat maganda, pinag-isipan, inaral, binigyan ng effort. So, pinaganda, ibig sabihin kanegosyo. Kung hindi man yan maging maganda sa paningin ng mga nanonood, ang pinaka-importante kanegosyo, maganda yan sa pangsarili mong pakiramdam, sa paningin mo. Kapag ka ikaw yung nanonood, gandang-ganda ka sa video na pinost mo. Kasi kapag yan ang naging ugali mo kanegosyo, pasasaan pa, meron at merong mga tao na makaka-appreciate ng mga video na ipinopost mo sa social media. Okay? So, yan ang kailangan mong pinakaunang dapat gawin kanegosyo. So, proceed na tayo sa number 2. Pangalawa, ipakita mo kung ano yung value na kayang i-offer ng produkto na ino-offer mo sa merkado o sa mga nanonood sa'yo. Hindi yung basta ipapakita mo lang yung mismong produkto. Pagkatapos, yun na yun. Parang wala. Okay, sige. Ganda. Okay. Parang ganun lang magiging reaksyon ng mga nanonood sa'yo. Pero kung i-explain mo kung ano ba yung value, ano yung pakinabang ng produkto na ino-offer mo sa kanila para sa mga buhay nila o para sa mga pangsarili nilang kagustuhan, maiha-highlight mo ngayon kung ano yung magiging pakinabang ng produkto once na bumili sila sa mga binebenta mo. Halimbawa mga kanegosyo, itong relos na to. Itong relo na to mga kanegosyo, kung titignan mo, di ba, parang 1,000 ang halaga. Pero maniwala kayo sa hindi. Sa TikTok ko lang rin po ito nabili. At ang presyo nito mga kanegosyo is 300 pesos. So, malakas bumenta sa akin itong relo na to sa TikTok. Bakit? Kasi ito pong relo na to, bukod sa napakamura na ng presyo, kaya niya ring ibigay yung value na naibibigay ng mga mamahaling relo. At pagdating naman sa aesthetic, napakaganda ng disenyo niya. Kapag kasuot-suot mo siya kanegosyo, hindi mahahalata sa'yo na itong suot mong relo is wala pang 500 pesos. 300 pesos lang to mga kanegosyo. Ngayon, pwede mong suotin to sa kahit na anong klase ng okasyon. Mapabinyag, kita-kita ko yung mga kaibigan mo, o kung magsisimba ka, magmumul ka, kahit saan. Bagay na bagay to. Ibig sabihin, kahit anong okasyon gamit mo to, hindi ka ipapahiya ng relo na to. At yung value na naibibigay ng mga mamahaling relo, kaya niya ring ibigay. Ganun ko hina-highlight yung mga produkto na katulad nito kapag ka nagbebenta ako sa TikTok mga kanegosyo. O diba? Imagine kanegosyo, napakamurang halaga. Talagang mapapabili ka. At yung aesthetic ng mismong produkto, pinapakita ko sa camera. At yung value, hina-highlight ko. Ayan ang ibig kong sabihin mga kanegosyo. Hindi natin kinakailangan magbenta ng mga sobrang mamahalin o sobrang magaganda mga produkto. As long as maipakita natin, mailatag natin sa mga nanonood sa atin yung value na ino-offer ng produkto
na ipinapakita natin sa kanila, maniwala ka sa akin ka negosyo, meron at merong taong bibili niyan sa'yo. Number 3. So since marunong ka nang gumawa ng sarili mong video, quality video, marunong ka nang i-highlights na pag-aralan mo na kung paano ilalatag sa mga tao yung value ng mga produkto na binibenta mo, punta na tayo ngayon sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Kailangan mong pag-aralan yung algorithm, mga kanegosyo. Ano yung algorithm? So pag sinabing algorithm, mga kanegosyo, may kanya-kanyang algorithm ang bawat social media platform. Iba ang algorithm ni Facebook, iba ang algorithm ni YouTube, at iba rin ang algorithm ni TikTok, mga kanegosyo. So, kapag ka nagbenta tayo, ako napansin ko, mga kanegosyo, kapag ka nagpo-post ako ng mga alanganing oras, halimbawa alas 6 ng umaga or tanghaling tapat or alas 2 ng hapon, yung mga patay na oras, napakababa ng views na naibibigay sa akin ng mga pinopost kong video. Pero, nung inaral ko kung paano ba nag-work at kailan ba gumagamit ng TikTok or bumibili yung mga tao para sa mga produktong napapanood nila sa TikTok, doon ko sinimulan baguhin yung oras ng pagpo-post ko, mga kanegosyo. Kasi nga naman, yung mga tao pala na bumibili sa akin is mga empleyado at mga estudyante. So kapag dating ng alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, nasa trabaho sila. At bihirang-bihira lang sa kanila yung nakakagamit ng telepono o nakakapag-scroll sa social media app, especially sa TikTok. So, ang ginawa ko, tinimingan ko yung oras ng pag-uwi nila, di ba? So 5:30 or alas 6 ng hapon nasa bahay na sila. At ang pinakaunang ginagawa ng mga tao kapag ka umuwi sa bahay, pagod galing trabaho o sa eskwelahan, hindi muna kumakain yan. Hindi muna yan nakikipag-banding-banding. Alam mo kung anong ginagawa niyan? Nauupo, nagkakape, habang nag-i-scroll sa social media. Doon na ngayon papasok yung video ko. Automatic, pagka nagpapahinga sila, saka ako magpo-post. Siya namang dating ng video ko habang nagpapahinga sila. At kapag ka nagpapahinga sila, uy, maganda tong produkto na to kasi nga, quality yung video. Pangalawa, na-i-highlight yung value ng produkto. So ano yung next? Gusto ko to. Bibilin ko to. Sa pool, di ba? Ganyan ang sinasabi kong algorithm, mga kanegosyo. Number 4, mga kanegosyo, kapag ka meron po kayong nakita or napanood na ang sinasabi, engagement is the key. For sure, sa mga content creator dito or influencer, palagi nyong naririnig yan at talagang palagi nyong nakakapanood ng ganyan. Wag na wag po kayong maniniwala sa ganyan. Mga kanegosyo, pinasok ko ang Facebook, pinasok ko ang YouTube, pinasok ko ang TikTok. Engagement is the key ng engagement is the key ang mga taong kahit hanggang ngayon is wala pa naman nangyayari sa mga account nila, di ba? Alam mo, yung mga naglalakihang content creator, influencer, or vloggers, or affiliate, never sinabi yan, mga kanegosyo. Kasi, ang totoong susi sa tagumpay, hindi engagement kanegosyo. Alam mo kung ano? Consistency is the key, mga kanegosyo. Yan ang totoo. Alam nyo, mga kanegosyo, instead na ubusin nyo ang oras ninyo, ka-engage sa mga kapwa nyo TikTok affiliate din na hindi naman bumibili sa inyo, ubusin nyo na lang ang oras ninyo para makapag-create ng isang quality content at makapag-isip ng script kung paano mo mai-highlight yung value ng produkto mo na ino-offer mo sa tao. Diyan mo ubusin ang oras mo, kanegosyo. At higit sa lahat, gawin mo yan ng consistent. Araw-araw kanegosyo dapat nagpo-post ka. Hindi mo kinakailangan mag-post ng 5 video o higit pa sa isang araw. 1, 2, hanggang 3 video lang, mga kanegosyo. Okay na yun. Ako nga isang video lang kada isang araw. Pinakamarami na yung 2. Pero bakit ang ganda pa rin ng sales ng account ko? Kasi nga, quality video or quality content yung pinopost ko. At hindi ko inuubos yung oras ko ka-engage sa mga TikTok affiliate din na never naman bumili sa mga produkto ko. Yan ang palagi mong tatandaan, kanegosyo. Engagement is the key. Mali yan. Ang tama is consistency is the key. Number 5, mga kanegosyo. Find unique products na sa palagay mo o naniniwala ka na malaki ang magiging ambag niyang produkto na binibenta mo sa mga tao. Once na makita nila yung video na pinost mo,
na gamit-gamit yung produkto na yon. Ano ibig ko sabihin dito? What is unique product? Lahat naman actually ng mga product is pare-parehas, pero merong mga produkto na magi-stand out at yun yung mga unique na produkto na tinutukoy ko dito mga kanegosyo. Halimbawa na lang ito. So maraming mga tao mahilig sa kwintas. Ayan, katulad nito mga kanegosyo. Kwintas. Pero maraming kwintas na aesthetic lang, di ba? Parang ganun lang. So merong mga tao na naghahanap ng kwintas na bukod sa aesthetic or yung ganda lang ng kwintas, is meron pang ibang value na kayang ibigay sa mga tao. Parang katulad nito mga kanegosyo. Ito, isa sa mga paborito kong kwintas. Napaka-aesthetic, ang gandang tignan nitong kwintas na to, di ba? So yung pendant niya, nalalaro-laro mo, umiikot-ikot, di ba? Ang ganda nito. So, palagi ko siyang suot-suot mga kanegosyo kapag ka nag-workout ako or kapag ka, kunyari, lumalabas-labas ako. Pero syempre, binabagay ko rin siya sa damit ko. Binabagay ko siya sa suot ko. Katulad niyan mga kanegosyo, di ba? Itong kwintas na to is hindi lang siya basta unique dahil umiikot-ikot siya. Kasi itong kwintas na to or pendant na to mga kanegosyo is Lucky Charm necklace or Lucky Charm pendant. Ibig sabihin, itong pendant na to is nag-a-attract ng swerte papunta sa akin. Naglalapit na mga opportunity papunta sa akin. At bagay na bagay itong kwintas na to or itong pendant na to para sa mga katulad natin na nagnenegosyo. Or kung empleyado ka, matagal ka na sa trabaho mo, sa pinagtatrabahoan mo, at nahihirapan kang ma-promote sa pinapasukan mong trabaho, makakatulong sa ito kanegosyo. At kung ikaw naman ay estudyante at gusto mong pumasa sa mga exams mo, sa mga pagsusulit mo, makakatulong sa ito. Bakit? Kasi ito pong pendant na to is hindi lang basta pendant. Ito pong pendant na to is nakapaloob po dito yung 12 zodiac signs. At ibig sabihin nun mga kanegosyo, yung 12 zodiac signs na nakapaloob dito, yung mga swerte na tangan-tangan ng bawat isang zodiac sign is nakapaloob dito. So, ganun po siya nag-work mga kanegosyo. Pero, lagi kong ina-highlight naman sa mga nanonood sa akin, na ang swerte ay hindi dapat iasa sa mga ganitong klase ng produkto kasi ito po ay nagsisilbing tagapagpaalala lang sa atin na dapat yung mga pangarap natin, palagi po natin yung kinikilusan at tayo mismo dapat ang nagsusumika para makamit natin yan. At kahit nagaano pang kadami na pampaswerte ang itabi natin sa bahay natin o isuot natin sa mga katawan natin, kung hindi naman natin kikilusan yan at gagawan ng paraan para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay, hindi natin makukuha yan. Dahil unang-una mga kanegosyo, nakikita ng Diyos na hindi tayo deserve dahil inaasa lang natin sa mga pampaswerte yung mga pangarap natin. Pero kung makita ng Diyos na kinikilusan natin, ginagalawan natin, at nagsusumikap tayo para makuha o maisakatuparan natin yung mga pangarap natin sa buhay, kahit wala yung mga pampaswerte na katulad nito, ibibigay sa atin ng Diyos yan. Ganun ko pina-highlight yung mga produkto na binibenta ko mga kanegosyo. So yun yung unique dito sa kwintas na to. Kaya isa to sa mga produkto na malakas bumenta sa akin sa TikTok mga kanegosyo. Yan ang sinasabi kong unique. So hindi lang naman dito sa kwintas na to. Marami pang mga produkto na pwede mong i-offer sa tao na kailangan mo lang hanapin kung ano ba yung unique sa produkto na yon na wala sa ibang produkto na binibenta ng ibang mga affiliate gaya mo. At number 6, mga kanegosyo, pinaka-importante sa lahat, be patient, matuto kang maghintay, mga kanegosyo. Magtiyaga tayo sa paghihintay, maging pasensyoso tayo. Hindi naman porkit natutunan mo gumawa ng isang quality video, natutunan mong i-broadcast yung value o ilatag yung value ng produkto sa merkado, at hindi porkit nakakita ka ng isang unique product na pwede mong i-offer sa tao, agad-agad bebenta ka na kaagad. Hindi po ganun mga negosyo. So kung magkaganon ka, well, congratulations para sa'yo, no? Pero kung hindi man, matuto tayong maghintay. At higit sa lahat mga kanegosyo, matuto tayong magdasal. Kasi kung nakikita naman ng Diyos na talagang kinikilusan natin yung mga bagay na gusto natin makamit sa buhay natin, pasasaan pa ibibigay at ibibigay niya rin yan sa atin. Kaya matuto tayong maghintay at matuto tayong tumawag sa taas. So mga kanegosyo, yun lang po. Sana kahit papano meron kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayong araw na to. Once again, ako nga po pala ulit si Mark Salazar at maraming salamat sa inyo.